Espiritu Punching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, habang pinagsisigawan ng kanyang kabutihan, lugod naman siya. Damhin niyo lamang sa inyong kalooban, tuwiran niyong mapapatotohanan siya'y buhay. Sa isip, sa salita at sa gawa, tunay na siya'y kilalanin at pagsumakitan na inyo'y kamtin. Kung papaano siya'y nagmamadali at nagdudumaling lahat ay sa kanya'y makadama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga ba ang nagnanasang dumanas ng hirap ng buhay? Sino nga baga ang nagmimiting siya'y magkasakit? Sino nga ba ang taong nais niyang siya'y nahihirapan, nasasakitan, nasasaktan? Wala ni isa man. At maging itong Ama ay di niya ito pagnanasa. Ngunit at pasubali sa kanyang panuntunan kung kikilala lamang at ang bawat anak niya'y tatanggap sa kanyang kalooban, may mga pinagdaraanan man, di matitigib ng lumbay at pait, sapagkat ang wika nga niya, ako ang buhay. Sa aking nakasalalay ang buhay ng sinuman. Sapagkat kung walang tao, walang patutuong na may Diyos Ama. At kung walang tao, walang magpupuri at sasamba sa Kanya. Sapagkat ang mga nilikha niyang hayop, mga isda, halaman, mga ibon, at iba't iba pa. Hindi ito makapagsasabi sa kanyang, purihin, purihin ka, Ama, purihin, purihin ka, tuwina, purihin, purihin ka, Ama, purihin, purihin ka, tuwina, sapagkat wala silang tinig at bibig na makapangungusap ng gayong matuwid. At hindi Ama ang tawag sa kanya, sapagkat hindi niya mga anak ito. Subalit ang mga tao, anak niyang tinuringan at minamahal na lubusan, kaya't ito ang kanyang mga hinahanap na sa kanya'y magparangal. Sa kanyang mga anak, na tuwirang sinidla ng buhay at ang espiritu niya ang nagsilid na lubusan, doon siya naghahanap na kumilala silang ganap, na magpuri silang lubos, na tumanggap sa kanya at pasalamatan siya sa mabubuti niyang gawa at sa mga aral niyang banal na salita. Subalit, ilan nga kaya ang magtutuon sa kanya ng pansin at panahon sa bawat maghapon at sa gabi man ay makakaalala
sa kanya upang siya'y pasalamatan at papurihan. Ilan nga sa kanya ang magsasabing salamat po kahit sa mumunting bagay na napagkaloob sa kanya. Salamat po kahit na ang kanyang katawan ay may sakit at dusang pinagdaranan, ngunit ang lakas at tibay na nakakaraw sa maghapon at magdamag ay siya'y pasasalamatan. Kanino niya kaya ito tuwirang maririnig na sa kabila ng mga pagdalisay niya, patuloy pa rin nagpaparangal at sa kanya'y hindi lumilimot? Yaon ay maririnig niya at makikita at masisilayan sa kanyang mga anak na patuloy na nagtitiwala, nananalig at nananampalataya na siya'y buhay na may magagawa. Kaya naman itong ama, patuloy na nananala. Hinahanap niya ang kanyang mga anak na sa kanya'y makasusumpong at masisidlan niya ng liwanag. At kung papaano ang mga anak niya'y nagsipagliwanag nga, napapatotohanan naman ang mga nagliwanag na siya'y buhay na kumakalinga sa kanilang lahat. Kaya naman itong ama, sa kanyang pananabik na lahat ng kanyang mga anak ay mahalukip-kip at mataman nisan nila ang laga. Haya karamaleya nehakcha, holeya karamaniya, haleya karamaniya. Alala umbaga, sino nga ang magbibigkas at matatabilang dila? Mapapalipit kung di bibigkasin niya ang saking diwat salita. Alala umbaga, sino nga ang katauhan na yaon? At anong pagkatao ang dapat magsambit niyon? Yaong sa inyo'y gagamitin at tuwirang ginagamit. Nang hindi nyo nasisilayan, ngunit sa inyo'y nakadaloy, nakalukob na lubusan. Yaon ngang di nyo mahawakan, ngunit wala ni isa man na magsisilbing sakit at dusa ang kakamtin habang ginagamit, kundi sa kanyang kalumbayan, kagalakay nakakamtan, kundi sa kanyang kahirapan ng loob, hindi niya ito nagagawang matigib ng pait, sapagkat may nagpapagaan, nagpapaluwag na tuwiran, upang payapain sa maghapon man at magdamag, panatag kanyang buhay. Kabilaan man at mga nilalang, pasakit ang ibibigay. Ngunit amang nagtataglay ng karunungan at kaalaman, kapangyarihan ang ginagawad upang hindi matigmak ng luha ang mga mata niyong kanyang mga anak na sa kanya'y lumalapit at tuwirang nagnanasang mangunyapit at magpagibig. Alala umbaga, mga minamahal ko, sino nga ba ang mapipili niya kung lahat ay marurupok na tao? Sino nga ba ang mananandigan at magsasandig sa kanya kung lahat ay malayo at ayaw magsilapit? Sino nga ba ang magpapatotoo na mabuti siya at dakila kanino man kung hindi nga niya ipapadama sa mga mangilan-ngilan na sa kanya'y patuloy na nagbibigay ligaya at nagbibigay ng aba na tawagin na tapat sa puso nila. O tuwiran ko ngang sinasambit at sa inyo'y niluluwan, yaong sa akin nararapat na ihayag kanino man. Kaya't kung tuwiran ninyong ito'y nauunawaan, mawawawaan yung lubusan, ganang sa akin nagmula. Hindi ganang katauhan na walang kaalaman. Di may papasyag, di may ahayag, yaong laman nitong aking kalooban. Nayamang ang nasa ko'y maramdaman yung tuwiran. Matigib nga kayo tao nitong aking pagmamahal. Ang may pandinig
sa tuwin ay makarinig. Ang may pandamay sa tuwin ay makadama. Ang may mata ay magliwanag, sapagkat ang dulot ko'y kaliwanagan, hindi dilim kanino man. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, maging hamog na nabababa at naibaba sa lupa. Walang malay ang sinuman kung paano ito nagaganap. Yaon pa kayang winiwisik na tubig mula sa itaas na makabatid ang sinuman kung saan ito babagsak? O aking mga mahal, magbulay at magnilay. Hanapin niyo ang matwid ko at karunungang totoo upang sa diwa niyo'y makakintal makatimong ganap. Yaong patuloy niyong pag-asa at di mamatay ito tuwina. Na kung ang bawat araw nyo nakasalig sa totoo, maninimdim man kayo, may pag-asang mga lububay, ngunit may pag-asang higit na mga galak na totoo. Sapagkat nga ang ginagawa nyo tao'y higit na magagawa nitong Ama na aking pinakikilala, ba't man di nyo ko nakikita. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Kay sarap magsumigaw ng parangal at papuri sa Ama. Na ito'y ginawa rin ng mga nalulugod at nagagalak sa gawa ng Ama at nalugod din naman siya. Kaya sa panahon ng mga propeta, mga hari na napagalak niya, nagsisisayaw sila sa pagpupuri. Nagsisiindak. Na kung inyong ang babaybayin at inyong gugunitain, sabi ni David, paganyan-ganyan pa siya. Sapagkat yaon nga siya, napaiindak. Sapagkat siya ay aliw na aliw sa pagpupugay sa Ama. At yaon nga ang Ama, napagagalaw niya ang katawan ng mga anak niya. At ang puso nila'y napag-aapaw niya sa kasiyahan. Ang isip niya bilang tao ay nababago. Kaya lahat ng susunod at tatalima sa kanya, mapagbabago niya ang pag-iisip nila at maging damdamin ay gayon din. Sapagkat siya ang pagbabago. Siya ang ganap na pagbabago. Hindi ang gawang tao, kundi siya mismo ang ganap na makapagpapabago sa lahat ng mga anak niya. Kaya tuwiran niyang kung siya'y tatanggapin. Sino ka at sino siya para hindi ka mabago niya. Kung magkagayon at ang panahon ay nababago-bago niya, ikaw pa kaya na mahalagang magpupuri sa kanya, samantalang kung ang kalangitan na di nagsasalita, kundi ang mga anghel niyang doon ay nakatahan, ay minamahal niya at minamalasakitan. Kung may ulap na kulumpo ng dilim, ito'y nahahawi niya upang magliwanag. Ikaw pa kaya ang anak niyang mahal na mahal niya? O tao, ganang talinong pagkatao, walang may sisiwalat sa inyo? Ganang pag-aaral bilang tao, walang mababaybay na ganito. Ganang di nyo natatanto, nawawari kung paano, di malilirip ng isip nyo, kundi ganang mababatid nyo sa pamamagitan ng Espiritu na may pangunawang idaratal sa inyo. Yaw mga binabahagi ko, na tuwirang marapat pagbulayan ng isipan, at ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, ang salitang banal na nagbibigay buhay,
Kung tatanggapin lamang ng nilalang, kalooban nyo'y sisiyang siya at magiging kasiya-siya. Pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Galak ba ang puso nyo? Sa papaanong paraan na galak kayo, wala naman kayong nakitang pagkain. Wala naman kayong nahawakang bagay sa makatwid. Ang Amang di nyo nakikita, nakapagpapaaliw ng puso ng bawat isa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung minsan kaya may nagaganap upang may mapakita ang Ama, may mapakilala siya at may mapatotohanan siya. Ngayon, kung bilang taong pag-iisip ka, hindi mo ito malilimi, hindi mo ito matatanto, lalong hindi mo ito mapagninilayan. Kaya naman ibinibigay niya ang kanyang espiritu upang siyang mag-ulat at magbigay unawa sa mga anak niyang sa kanya'y naghahanap pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mahal ba kayo ng Diyos? Mahal nyo man naman ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, ang sarap magmahal. Ano po? Kapag dumaratalang lumbay, tumingalak at pumikit kahit hindi ka makasilay ng liwanag. Ang liwanag ng isip mo'y Ama. Ang nagdudulot sa'yo ng liwanag ay siya. Tunay na magliliwanag ang pangunawa mo at masasabi mong, Diyos ko, kay buti mo nga pala. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, kung hindi sa Kanya, saan ang lakas mo? Saan ang buhay mo? Saan ang liwanag mo? Kahit na napakarami mong kakainin, kung di na makalasay ang bibig mo, masarap pa bang malalasahan mo yan? Kahit napakarami mong salapi. At kung wala nang saysay ito para ikay pagalingin, mapapagaling ka ba't mapapahaba ng buhay? Ngunit itong Ama, wala ka mang hawak ni ano. Kapag pinili niyang biliid ka, para ikay pasiglahin at palakasin niya, makakapiling ka sa kanyang paghahari na makapagdudulot siya sa iyo ng lakas. At siya ang pawang katotohanan. Kaya't kailanman hindi nabibili ang lakas. Kailanman ay hindi mabibili ang liwanag. Kailanman ay hindi mabibili ang buhay. Maliban ang mga nagpapapatay, binibili ang buhay. Ngunit ang kaligtasan at tunay na buhay na ibibigay, walang mababayaran at di bayaran. Hindi kayang bayaran. Sapagkat ang Ama, siya, sa Kanya, nananagot ang lahat ng may utang ng buhay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga't ang wika niya, sumainyo ang kapayapaan ko at ang kagalakan ay kamtin nyo. Magsisibol sa puso nyo ang mabuting pandaman nyo at mabuhay ang pagmamahal nang makaramdam kayo na tunay na wagas at tapat yaong dulot ko sa inyo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mula kay Marcos. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pa, walang sino mang makapagpapaputi ng gayon.
At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Naganap na naman ang pagtuturo. Ganyan ang tao. Kung itinuturing na ito'y guro, hindi ba't dapat siyang nagtuturo sa kanyang mga tinuturuan? Ngunit, nang dahil nga, hindi batid ang sinasabi at walang alam sa sinasabi, natatakot na't hindi mawari kung anong nararamdaman, tinuruan pa. Ang dapat ay siya magturo sa kanila. Siya magsabi kung anong dapat gawin. Ngunit nang dahil sa wala nang masabi at wala nang magawa, eto ang sinabi, "Guro, dumito na tayo. Gagawa ko po kayo ng kubol. Isa kay Moises at isa kay Elias." Mga minamahal, ganyan ang tao. Kung minsan sa pag-aakala niya, ang gagawin niyang yaon ay matuwid at tama. Ngunit hindi pala. Sapagkat hindi mo maaring turuan pang masigit na marunong sa'yo. Sapagkat kung tinatanggap nilang siya ang pinakamarunong na guro sa kanila, kailan may di sila tuturuan. Ngunit bakit naganap yaon? Dahil pagkatao at katauhan ang nananaig sa kanila. Kaya naman, hindi nila mawari ang nararamdaman. Sa pagkamangha, pagkagitla, pagkagulat, ano baga ang kanilang nakitang yaon? Kaya naman, hindi na lalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi, sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Kung magkagayon, ang anak na ibinaba na minamahal na matwid na pinangangalandakan at pinakikilala sa buong daigdig, na pakinggan. Kung tunay na pinakikinggan, hindi ba't dapat nakasusunod nga sa habilin at mga kagustuhan ng Ama? Mga minamahal, ito ang aking anak na kinalulugdan. Ilan kaya ang nalulugod sa anak na kinalulugdan upang mawangisan ang ginagawang kabutihan at matularan ang mabuting halimbawa at pakikiisa sa Amay maging tapat at maging ganap? Mga minamahal, kuminsan sa takot ng tao, nawawala ang tunay na paniniwala at pagtitiwala. Nawawala ang tunay na pag-asa. Nawawala at pinapatay ng pagkatakot. Ang dapat ay sa Ama magpag-ibig, magtiwala at maniwala. Dahil pagkatao, takot mamatay. Takot sa kakulangan ng buhay. Takot at salat sa pagkain. Kaya't kung ano-ano na ang iniisip para sa katugunan ng mga kinatatakutan. Ngunit ang wika ng Ama, kung tunay niyo akong kilala, ako ang pag-asa, ang tunay na ligaya, ang sigla at galak ng bawat isa. Mag-aani kayo sa hindi niyo tinanim. Makikinabang kayo sa hindi niyo pinagpagalan. Sapagkat ako ay mabuti ang loob at mabuti kanino man. Pagmamahal ko'y walang hanggan, matapat kanino man, na anak sa lupa na aking binuhay. Kung magkagayon at totoo ang inyong pananampalataya at tapat ang inyong pananalig, di nga ba't aasa kayo sa magagawa ng Ama upang hindi kayo nalilitot, nagugulo at kung ano ang laman ng isip nyo na doon ay nagkakatakot, nagkakabahala na hindi nyo na alam kung anong dapat gawin. Mga minamahal, isang panawagan sa kabutihan ng Ama.
na kung pagtitiwalaan ng magagawa niya. Sino ka? Hindi ba't anak ka niya? Ano ang sakit mo para hindi niya malaman at di niya alam? Ano ang taglay mo na hindi niya nasuri at di niya nabatid? Anong laman ng puso mo na di niya naramdaman at di niya nababatid? Anong nababasa niya sa isipan mo? Mabuti baga o masama ito? Kung mabuti, magtiwala ka. Siya ang puno ng kabutihan. Siya ang pinagmumula ng kagalakan. Kung tibay ng loob mo at tapat na pagtitiwala ay ganap nga sa iyo, mapapatotohanan niya ito sapagkat siya'y buhay na kumikilos sa buong mundo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon, kundi si Jesus. Paano mo ipaghahanda ang hindi tagalupa? Paano mo ibibigay ang para sa iyo na para sa hindi naman dapat niyang kamtin ito? Mapaghahandaan mo ang kapwa mo. Silang dapat mong paghandaan. Hindi kung sino yung hindi mo nakikita at wala kang magagawa para sa kanila. Kung yung nakikita mo, hindi mo paghandaan, mapaglagakan ng ganap na pagmamahal at hindi mo mabigyan ng karapatan makadama ng pagmamahal, makadama ng pagkalinga mo, ang wala sa iyo, ang binibigyan mo ng karapatan, ikubol mo. Ang wika ng Ama, idambana niyo ako sa puso niyo. Itahan niyo ako sa isip niyo. At wala man ako sa harapan niyo, mapapagawa niyo ako ng templo sa sarili niyong katawan, hindi kahit kanino pa. Sapagkat ang katawan niyo siyang aking dambana, ang katawan niyo siyang aking templo, ang puso niyo ang aking tatahanan, ang isip niyo ang aking gagamitin upang maging ganap ako sa buhay niyo. Subalit, kung nang dahil sa takot niyo, wala kayong pag-asa at paniniwalang tapat at totoo, mapatutupad ko nga baga yaong layon ko sa bawat isa. O tao, ang salita niyo'y di ko salita, ang gawa niyo'y di ko gawa, kaya nga't maliwanag na tinuturan. Your command is not my command, and my words is not your words. My thought is not your thought. Kung magkagayon at kilala nyo ang tao, masigit nyong kilalanin ang di nyo nakikita nang may magawa sa inyo, bagamat wala sa harapan nyo, na sa palagay nyo'y wala sa inyo, ngunit kasama nyo, dambana na tahanan nyo, yaong sariling buhay nyo. Sapagkat kung wala kayong buhay, walang ibibigay ang Amang karapatan para kayo'y kumilala, tumawag at manambahan. Kung magkagayon at kilala nyo siya, itahan nyo sa isipan, itala nyo sa isipan, idambana nyo sa kalooban, siya'y buhay magpakailanman. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, ganang katauhan, walang karunungang sambitin ang mga tinuran ko. Hindi ganang mababaybay, may sisiwalat matatandaan ng talinong katauhan. Subalit kung nagninilay, kayo'y ganap nagbubulay, mapagtatanto ninyo, ito'y may pinagmulan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, yaw ng pagmamahal na wagas sa inyo, ang pakikipagtipan na tapat upang madama ng puso nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sumunod sila.
at sinunod nila ang tagubiling ito. Ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Sapagkat sila man ay di pa nila batid na ang kasama nila at nagiging kasama na pagkakatawang tao lamang at di tulad nilang tao, kaya't ang ginagawa'y kaiba at naiiba sa kanila, sapagkat wala ngang makatutupad at makagaganap sa anumang pinasilay at pinaganap ng Ama sa katauhang nagkatawang tao lamang sa lupa. Kung magkagayon, ang may pandinig ay nagkarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mga minamahal, ang tapat na Diyos at totoong Diyos, noon, ngayon at kailanman ay hindi nagmamaliw ang mga pangitain at gawa niya sa lupa. Subalit hindi lahat ng kanyang anak ay nagamit at gagamitin. Kaya naman napakahirap ng mga pinagdaraanan ng mga ginagamit niya na nagpapakatotoo sa kanya, sapagkat hindi nga lahat ng kaharap at kausap ay totoo at tapat na tulad nila. Kaya mula sa simula, nahirapan sila, ngunit katawan lamang yaon, hindi ang kanilang espiritu at kaluluwa. Kaya ang wika ng Ama, nasakitan man ang katawan mo, ako naman ang may-ari nito. Di ba't kung anong hirap na nadarama mo, ay mapapagaan ko. Kung ako'y ako sa'yo, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya, noong unang taon mula kay Daniel, sa aklat ni Daniel, ni Haring Belsasar, akong si Daniel ay nagkaroon ng pangitain samantalang namamahinga. Isinulat ko ito gaya ng sumusunod. Nakita ko ito gaya ng sumusunod. Nakita ko ang isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin, kabi-kabilaan. Mula sa dagat ay may lumitaw na 4 na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito, umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binagyan ito ng isipan ng tao. Ang dalawa naman ay mukhang oso. Ang 2 paa lamang nito sa huliang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig na nag-utos dito, sige, magpakasaya ka sa karne. Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may 4 na pakpak sa likod, 4 ang ulo, at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan nakita ko yung 4 na hayop, nakatatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin ito at tanso naman ang mga panga. Niluluray sa bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa 3 nauna, pagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. At ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng pawang, ng guwang, o ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito'y tulad ng tao.
May mga mata at bibig, nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ito'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa na mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Sino kaya itong nabubuhay magpakailanman? Kumikinang sa kaputihan ng kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning, ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang apoy na bumubuga mula sa trono, ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000. Bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ng mga aklat. Dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, nakita kong manood hanggang sa mapatay ang ikaapat na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Mga minamahal, ang bawat pangitain na nakikita ng tao, isang buhay na patotoo na nagpapakilala ang Ama sa iba't ibang kaparaanan niya. Ngunit sino kaya ang susunod at tatalima sa kanyang kalooban na napakabutit, napakaligaya? Na kung dudulot ito at kakamti ng tao, sino pa ang mababagabag sa buhay nila? Sino pa ang magsasabing, nanlalambot ako, nanlalata ako, hindi ko na kaya? Sapagkat ang Ama ang lakas, ang kakayahan at katatagan. Sapagkat ang Ama ang buhay. Kung magkagayon na nagagawa niya, magpaulan, magpasikat ng araw, magpaihip ng hangin, magpakulog, magpakidlat. Ano nga bang di niya nagagawa na hindi kayang gawin ng tao sa lupa? Kaya nga't iniba niya ang kanyang mga gawa. Iniba niya ang kanyang mga salita upang huwag itong mapamarisan ng taong-tao lamang, kundi ng kanyang espiritu na nagkakaroon ng saysay sa buhay ng tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Ganang pagkatao, di mababaybay ito. Ganang katauhay, walang maisisiwalat sa inyo. Ganang talinong pag-iisip tao, sino si Constancia para matandaan na may wika ito sa inyo? At paano mababaybay na totoo kung ganang isip pagkatao? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal nyo ba ang sarili nyo? Kung nagmamahal kayo sa sarili nyo, mahalin nyo ang bumubuhay at bubuhay ganap sa inyo. Mahalaga ba sa inyo ang katawang pahiram sa inyo? Kung mahalaga ang katawang pinahiram ng Ama sa inyo, pahalagahan nyo siyang nagpapahiram ng lahat para sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, ang pagmamahal ang siyang naging dahilan sa iba't ibang kaparaanan upang magpadama sa nilalang. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nakikita niyo po ba ang mga inukit na ito? Ilan lamang iyan sa mga binaybay sa inyong kinuwento. Kaya't may naidibuho, hinango sa Biblia ito. Sapagkat kung ganang kathang isip, ba't ikakatha mo yan? Kaya't ang kathain mo ay kung ano ang salitang mabuti, nang bubuti isip mo. At siya ng katotohanan na habang binabasa ito, anak,
sabitin mo sa kanila. Kaya't itong altar na ito, ang mga pinaukit ko ay ang kasaysayan sa Biblia. Katulad ng tupa at ubas, maging ang uhay ng trigo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung nakasalig ang pananampalataya nyo sa Ama at tunay na tapat ang pagtitiwala nyo, ang wika nga niya, na pamumunga ko ang mga halaman, nasasagumpol ko ang bunga ng ubas, at napag-uhay-uhay ko ang bunga ng trigo. Ikaw pa kaya, anak ko, kung totoo ka, sama mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Lamang ang lahat ay may paraan at kaparaanan, may takdarin naman. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, pagtiwalaan yung tapat ang Ama. Ano ba yung nasa spinal column mo? Hindi niya kayang gamutin. Ano ba yung nasa puso mo na hindi niya kayang gamutin? Ano ba yung mga organ mo na hindi niya nakikita at hindi niya nga babatid? Siya naman ang gumawa niyan. Dinibuho ka ba ng ina mo sa loob ng tiyan? Hinugis ka ba niya? At sinabi niya, mabuhay ka? Hindi kundi ang wika. Gaano ka man katagal na may asawa, kung di kalooban ng amang bigyan ng anak ka, walang masisilayang anak ka. Ngunit kahit taon-taon pa anakin kanya, maaring gawin niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At siya siya. Kaya sinabi niya, panahon lamang ang lahat ay may takda iyan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba siya? Kung ang ibabahagi sa dakong ito ay ang kwentong pangtao, para ano? Kung ang maririnig nyo, ang tatalakayin ay problema na lamang ng tao, anong maririnig nyo? Para ano? May dudulot bang lakas sa loob ninyo? May dudulot bang kapayapaan sa isipan nyo? May magpapalakas ba nitong mga problema sa katawan nyo? Kaya anong dapat na marinig nyo at anong dapat ibaybay ko upang iulat na totoo at iparinig ko sa inyo, o taong mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't sa bawat dako nyo sa dakong ito, pagtungo nyo sa dambanang ito, walang iparirinig ako sa inyo, kundi yaong totoo na nakaraan, kasalukuyan at panghinaharap. Sa gayon, mapapatotohanan nyo ang Diyos nyong lumikha sa inyo noon, ngayon at magpakailanman ay di napaparang sa mundo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kung kami nga bilang naglilingkod, pinapahintulutan ng Ama na magkaproblema kami, magkasakit, mga pinagdaraanan sa buhay, kaya naglilingkod at di naglilingkod, hindi ligtas at hindi etchepwera sa mga pinagdaraanan ng natural at normal na tao. Buhay ba ang Diyos? Kundi ang malaki lamang kaibahan na mapagbabasihan mo sa sarili mong buhay kung ika'y totoong tumanggap na sama
sinasabi na ngang wala ka ng pera mamaya eh. Pero bakit di ka pa natatakot mawala ng pera mamaya? Sapagkat alam mo, ang mamaya ay may magagawa pa ang Ama. Sinabi na nga sa'yo, aba, sira na yung bubong mo. Mismo ikaw, nakikita mo rin, tumutulo na. Aba, ang sagot mo pa, pag umuulan lang naman yan. Sapagkat, dibdibin mo man, hindi tatapalan niya ng mata mo. Kundi, kapag nagtiwala kasama mo, maaaring may magawa siyang paraan para mabili mo, ang bubong na ito ay mapalitan. Ganon ang paniniwala. Ganyan ang pagtitiwala. Yaon ang pananampalataya. Kaya't kahit sabihin, ang paa mo ay di mo maihakbang. Kapag ginusto ng Ama, sa pagtitiwala mo, ihakbang mo ito.